Magandang gabi mga kaibigan. Maligayang pagdating sa mga kwentong aswang, ang tahanan ng mga kwentong gigising sa inyong takot at magpapadilat sa inyo hanggang madaling araw. Bago tayo magsimula, siguraduhin komportable na kayo. Patayin ang ilaw, isuot ang inyong earphones, at huwag munang lilingon kapag may narinig kayong kaluskos sa inyong likuran. Kung mahilig kayo sa mga kwentong puno ng hiwaga, kababalaghan, at nakatatakot na aral, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating channel. I-share din ito sa kaibigan nyong matapang daw, ngunit natutulog na nakabukas ang ilaw. Sa nakaraang kabanata, naibalik ni na Elias ang mga anino at alaala ng baryo Aninaw at napalaya nila ang bungisngis mula sa tanikalang nagpapakain dito ng mga manlalakbay. Ngunit sa sandaling inakala nilang ligtas na sila, bumalik ang sigbin at ninakaw ang buong anino ni Elias. Hawak na ngayon nila kansidlak ang dugo, pangalan, at anino ng binata. Dahil dito, mabilis na nawawala ang lakas at mga alaala ni Elias habang papalapit ang huling ritual. Ngayong gabi, kailangan nilang buksan ang pintuang nakatago sa dambuhalang balete, ngunit isang kapre ang handang durugin ang sinumang lalapit. At sa kabilang panig, naghihintay ang tikbalang na kayang ibalik sila sa nakaraan hanggang malimutan nila ang daan pauwi. Huminga ng malalim, makinig, at tandaan, hindi lahat ng bantay ay nagbabantay dahil sa katapatan. Ang iba ay nakatayo lamang sa pintuan dahil may minamahal silang ikinulong sa kabilang panig. Simulan na natin ang 13 kabanata ng Ang Lakbay ni Elias, tagapagmana ng liwanag. Nakatayo ang kapre sa harap ng dambuhalang balete habang umiikot sa katawan nito ang makapal na usok. Sa loob ng usok ay lumilitaw ang mga mukhang sumisigaw, saka muling nalulusaw sa dilim. Walang taong walang anino ang makapapasok sa aking puno. Kung pahihiramin namin siya ng anino, maaari ba kaming dumaan? Hindi damit ang anino, Kulas. Naghahanap lamang ako ng murang solusyon. Sinubukan ni Elias na humakbang, ngunit nagsara ang mga ugat sa lupa at pumulupot sa kanyang mga paa. Biglang nanikip ang dibdib niya at nawala sa isip ang pangalan ng sandatang hawak niya. Ano ang tawag dito? Gulok. Ikaw pa ang nagturo sa akin kung paano hasain yan. Gulok. Mahigpit niyang hinawakan ang hawakan, ngunit nang lingunin niya ang mga kasama ay ilang sandali bago niya nakilala ang kanilang mukha. Lumalala ang pagkawala ng alaala. Kailangan nating maibalik ang anino mo bago tuluyang magsimula ang ritual. Umalis kayo. Kapag bumalik ang yabag ng kabayo, hindi na niyo maaalala kung saan kayo nanggaling. Sino ka? At bakit ka nagbabantay para kay Lakan? Ako si Gat-uban. Hindi ko binibigkas ang pangalan ng magnanakaw. Bumuga si Gat-uban ng maitim na usok na naging mga kawal na may sibat at mukhang gawa sa abo. Dumaan ang isang sibat sa tagiliran ni Kulas. Walang lumitaw na sugat, ngunit napasigaw siya na parabang totoong napunit ang laman niya. Usok ng kapre. Niloloko nito ang katawan upang maniwalang totoo ang sugat. Pinatunog ni Amihan ang basag na kampanang buto at gumuho ang mga kawal na usok. Ngunit dumukot si Gat-uban ng isang ugat na kasinlapad ng puno at inihampas iyon sa lupa. Tumilapon si Kulas at Amihan sa magkaibang direksyon. Nahagip si Elias sa balikat at muling bumuka ang dating kagat ng busaw. Pumatak ang dugo sa lupa, ngunit walang aninong sumalo sa hugis ng kanyang katawan. Amoy ko ang tatak ng magnanakaw sa dugo mo. Hindi ako tauhan ni Lakan. Dala mo ang kanyang daan. Kapag pumasok ka, susundan ka niya. Binunot ni Gat-uban ang isang buong sanga at ginawang pamalo. Sinalubong ni Elias ang hampas, ngunit wala siyang sapat na lakas ng walang anino. Nabali ang buto sa kanyang pulso at napaluhod siya. Mahilig ka ba sa maanghang, Gat-uban? Binuksan ni Kulas ang sisidlan ng dinikdik na sili na ibinigay ng mga taga-Aninaw. Hindi ako kumakain ng alikabok ng tao. Mabuti. Hindi rin ito pagkain. Ibinuhos niya ang sili sa nagbabagang dulo ng tabako ng kapre. Humigot si Gat-uban at agad na pabahing ng napakalakas. Yumanig ang balete, nalaglag ang mga tuyong dahon,
at tumilapon si Kulas papasok sa isang siwang ng puno. Nakatulong ba ako? Hindi pa namin alam. Sa loob ng siwang ay nakita ni Kulas ang isang munting parol na nakakadena sa pinakapuso ng balete. Sa loob nito ay may batang babaeng gawa sa liwanag, nakadikit ang dalawang palad sa salamin. Huwag mong hayaang makita ka ni Ama. Ikaw ba ang ikinukulong ng kapre? Hindi. Ako ang dahilan kung bakit siya nakakulong. Sa labas ay dinakma ni Gat-uban si Elias at itinaas sa harap ng kanyang mukha. Kapag pinatay kita, mawawala ang tatak sa dugo mo. Hindi. Pupunta lamang kay Lakan ang lakas ng pagkamatay ko. Totoo ang sinasabi niya. Ginagawang susi ni Lakan ang bawat bantay na namamatay. Tumahimik. Humigpit ang mga daliri ng kapre. Sa mahinang liwanag ng unang sinag ay nakita ni Elias ang tanikalang mula sa puso ni Gat-uban hanggang sa loob ng puno. May ikinulong siya sa loob ng balete. Huwag mong banggitin siya. Ang pangalan niya ba ay Tala? Nanlaki ang nag-iisang nakikitang mata ni Gat-uban sa pagitan ng usok. Lumayo ka sa anak ko. Binitiwan niya si Elias at sinuntok ang katawan ng balete. Pumasok ang kamao sa siwang, ngunit gumapang si Kulas sa ilalim at naiwasan ang mga daliri. Sa ikalawang suntok ay nabiyak ang loob ng puno at nahulog ang parol. Sinalo iyon ni Amihan bago tumama sa bato. Ama, tama na. Huminto si Gat-uban nang marinig ang tinig ng bata. Tala, buhay ka. Kaluluwa ko lamang ito. Ang katawan ko ay matagal nang sinunog ng angka ng itim na buwan. Sinabi nilang ibabalik ka kapag nakapigil ako ng 100 taon sa pintuan. 100 taon na ang lumipas, Ama. Bawat gabi ay inuulit lamang ng parol ang huling taon upang hindi mo mapansin. Pinakawala ni Elias ang unang sinag at nakita ang tatak sa ilalim ng parol. Ang tanikala ay hindi lamang nagkukulong kay Tala. Ginagamit nito ang pag-asa ni Gat-uban upang panatilihing sarado ang pintuan. Kapag basta natin binasag ang salamin, maaari ring mawasak ang kaluluwa ng bata. Ika-4 na sinag ang puputol sa ugnayan, pero mahina ako ng walang anino. Ama, hindi kamatayan ang hinihingi ko. Tanggapin mong hindi na ako makababalik. Nanginginig ang dambuhalang kamay ni Gat-uban habang inilapag niya ang palad sa lupa. Elias, huwag mong kunin ang buhay ko. Hiramin mo lamang ang anino ng punong ito. Pumulupot ang anino ng balete sa mga paa ni Elias. Muling tumibay ang kanyang tindig at lumiwanag ang mga marka sa bato ng liwayway. Ika-4 na sinag, putulin ang pag-ibig sa kamay ng nang-aalipin, ngunit huwag putulin ang pag-ibig ng mag-ama. Dumaan ang talim ng liwanag sa tanikala. Nagliyab ang tatak ng itim na buwan at naglabas ng mga kamay na gawa sa usok upang sakalin si Tala. Hinawakan ni Amihan ang parol habang tinaga ni Kulas ang mga kamay gamit ang maliit na itak. Hindi ako pumapayag na matapos ang biro ko bago mo marinig ang kasunod. Isinara ni Gat-uban ang 2 palad sa paligid ng parol upang harangin ang itim na apoy. Nasunog ang balat niya at bumaho ang hangin sa sunog na kahoy, ngunit hindi siya umatras. Sa huling hagod ng ika-4 na sinag ay napigtal ang tanikala. Nabuksan ang parol at lumutang palabas si Tala na parang munting bituin. Salamat, Ama. Patawarin mo ako dahil pinili kong maniwala sa kanila kaysa tanggapin ang pagkawala mo. Ang pagdadalamhati mo ay hindi kasalanan. Ang ginawa nila sa pagdadalamhati mo ang masama. Hinalikan ng liwanag ni Tala ang noo ng ama bago umakyat sa mga sanga. Kasabay niya ay kumawala ang mga kaluluwang ikinulong sa usok. Walang enerhiyang nakuha si Lakan sapagkat walang pinatay na bantay at kusang pinili ng mga kaluluwang umalis. Binuksan ni Gat-uban ang katawan ng balete at lumitaw ang lagusang napapalibutan ng mapuputing ugat. Sa kabilang panig ay ang daan ng nagbabalik na yabag. Binabantayan iyon ng tikbalang na si Salindad. Kaibigan mo ba siya? Noon.
Hanggang sa naniwala siyang ang pinakamabilis ay may karapatang magpasunod sa lahat ng naliligaw. Kontrolado rin ba siya ni Lakan? Hindi. Pinili niyang maglingkod kapalit ng 100 walang katapusan. Sa loob ng kanyang nasasakupan, siya ang nag-uutos kung saan hahantong ang bawat hakbang. Binigyan sila ni Gat-uban ng isang baga mula sa kanyang tabako. Ilagay niyo ito sa lupa. Ang usok ay tuturo sa landas na hindi pa ninyo nilalakaran. Sasama ka ba sa amin? Hindi maaaring umalis ang ugat ng puno. Ngunit kapag kailangan nyo ng lilim, banggitin nyo ang pangalan ni Tala. Pumasok sina Elias, Kulas, at Amihan sa balete. Paglabas nila sa kabilang panig ay nasa gitna na sila ng kagubatang may pulang dahon at 4 na magkakaparehong daan. Sa bawat daan ay nakaturo ang mga palatandaan patungo sa bundok itim. Kapag lahat ay tama, malamang lahat ay mali. Inilagay ni Elias ang baga ni Gat-uban sa lupa. Gumapang ang usok sa 3 daan kaya doon sila pumasok. Ngunit makalipas ang ilang sandali ay bumalik sila sa parehong sangandaan. Baka kapatid lamang ng naunang puno ang punong ito. Pareho ang hiwa mo sa balat. Bumalik tayo. Mula sa itaas ay umalingaw ang mabilis na yabag ng kabayo kahit walang sanga na yumuyuko. Ang daang hindi pa nyo nilalakaran ay maaari ko ring ilipat sa likuran nyo. Bumaba mula sa puno ang isang matangkad na tikbalang na may katawan ng lalaki, ulong kabayo, at gintong mga mata. Ang mahabang mane nito ay may 7 hiblang kulay itim, at sa bawat paggalaw ng mga hibla ay nag-iba ang kinaroroonan ng buwan. Ibalik mo ang daan patungo sa bundok itim. Wala kang anino. Kung gayon, wala ka ring patunay na nanggaling ka sa kahit saan. May mga sugat siyang patunay. Marami-rami yon. Ang sugat ay maaaring makuha sa nakaraan. Tignan natin kung alin sa inyo ang handang balikan yon. Ikinaskas ni Salindag ang paa sa lupa. Umikot ang kagubatan at biglang naging gabi ng pagkamatay ni Ramon. Nasa harap ni Elias ang kubong nagliliyab at naroon ang matandang nakahandusay sa lupa. Tumakbo ka, Elias. Hindi. Sa pagkakataong ito, ililigtas kita. Tumakbo siya patungo kay Ramon, ngunit sa bawat hakbang ay lalong lumalayo ang katawan nito. Kung mas mabilis ka sana noon, buhay pa siya. Hindi ko na matandaan kung paano siya namatay. Mabuti. Kapag nawala ang alaala, mawawala rin ang sakit. Iwan mo na ang pangalan niya rito. Nakita naman ni Amihan ang araw na maling lunas ang naibigay niya sa nakababatang kapatid na si Sinta. Ate, bakit lalong sumasakit? Inilibing mo siya, ngunit hindi ang yabang na pumatay sa kanya. Kaya natuto akong makinig bago magpagaling. Hindi mo magagamit laban sa akin ang aral na inamin ko na. Si Kulas naman ay napunta sa liwasan ng dati niyang baryo. Mali na naman si Kulas. Wala kang silbi. Puro katawa. Nakita niya ang mas batang sarili na may dalang sirang bitag habang pinagtatawanan ng lahat. Kapag ako ang unang tumawa, hindi nila malalamang masakit. Hanggang ngayon, nagpapatawa ka lamang upang hindi nila mapansing pabigat ka. Hindi totoo yan. Bakit ikaw ang laging kailangang iligtas? Binalikan ni Kulas ang lahat ng pagkakamaling muntik magpahamak sa mga kasama. Sa unang pagkakataon ay wala siyang maisagot na biro. Sa gitna ng magkakahiwalay na alaala ay pinatunog ni Amihan ang basag na kampanang buto. Mahina ang tunog, ngunit narinig iyon ni na Elias at Kulas. Ang nakaraan ay hindi daan. Alaala lamang ito. Huwag kayong lumakad papasok. Itinarak ni Elias ang gulok sa lupa ng nasusunog na kubo. Ramon, hindi ko mababago ang gabi ng pagkamatay mo. Pero hindi ko iiwan ang itinuro mo sa akin. Naglaho ang apoy at bumalik silang 3 sa pulang kabubatan. Nasa harap nila si Salindag, nakangisi habang umiikot ang 7 itim na hibla ng Maine. Isang alaala pa lamang iyon. May daan akong kayang ulitin hanggang tumanda kayong nakatayo. Sumugod ang tikbalang ng kasing bilis ng kidlat.
Tinamaan ng sipa si Elias sa dibdib at tumilapon sa dalawang puno. Pumutok ang sugat na inako niya kay Lyra at napuno ng dugo ang kanyang damit. Hinampas ni Amihan ang tuhod ni Salindag gamit ang baston, ngunit umikot ang daan sa mismong sandali ng pagtama. Sa halip ay si Kulas ang tinamaan at napaupo sa lupa. Natutuwa akong bumalik na ang dati nating samahan. Itinaas ni Salindag ang dalawang paa at inihanda ang sipa na dudurog sa ulo ni Kulas. Gumapang si Kulas sa ilalim nito at hinila ang mahabang buntot. Kung pabigat ako, bakit ikaw ang natumba? Nawalan ng balanse ang tikbalang, ngunit bago bumagsak ay hinawakan nito ang isang itim na hibla. Muling umikot ang oras at bumalik sila sa sandaling bago hinila ni Kulas ang buntot. Sa ikalawang ulit ay sinalubong ni Salindag ang binata at sinipa sa mukha. Nabiyak ang labi ni Kulas at nabali ang isang ngipin. Alam ko na ang lahat ng gagawin nyo dahil nangyari na yon sa aking daan. Ang 7 hibla ang mga tandaan ng oras. Putulin natin ang mga iyon. Ginamit ni Elias ang ikatlong sinag, ngunit nang mawala ang anino niya ay sandali lamang ang ibinigay nitong bilis. Naabot niya ang main at naputol ang unang hibla. Agad siyang nanghina at tinamaan ng siko sa panga. Umikot ang ulo niya at nakalimutan niya kung bakit kailangang putulin ang natitirang 6. Ano ang ginagawa natin dito? Inililigtas natin si Rosa. Sino si Rosa? Sa tanong na yon ay tila may humiwa sa dibdib ni Kulas. Siya ang ina mo. Siya ang dahilan kung bakit hindi ka tumigil kahit halos maubos ka na. Hindi na niya kilala ang inililigtas niya. Sumuko na kayo. Pinadyak ni Salindag ang lupa at dumami ang mga daan hanggang maging 100 magkakapareho. Sa bawat landas ay may huwad na Elias. Elias, tingnan mo ang liham sa dibdib mo. Binuksan ni Elias ang sulat ni Rosa, ngunit gumagalaw ang mga salita at hindi niya maunawaan ang pangalan sa ibaba. Hindi ko na siya maalala. Pero alam kong may taong sumulat nito para hindi ako mawala. Hinawakan niya ang bato ng liwayway. 5 sinag ang nagising dahil may mga taong pinili kong tulungan. Kung may nakaririnig sa akin, hindi ko kayo utusan. Hindi ko kayo tatawagin upang lumaban para sa akin. Ngunit kung nais niyo, tulungan niyo kaming makita ang daang hindi kayang baluktutin ng takot. Biglang uminit ang ika-6 na marka. Hindi liwanag ang unang lumabas kundi mga tinig na matagal nang nanahimik. Elias, noong ako ang naligaw, hindi mo ako iniwan. Hindi utos ang narinig namin. Isang pakiusap. Anak, hindi mo kailangang alalahanin ang bawat salita ko upang manatili sa iyo ang aral. Lumitaw sa mga maling daan ang mga kaluluwang natulungan nila, ang mga nalunod sa San Isidro, mga manlalakbay ng tulay, at mga biktima ng balbal. Dumating din ang liwanag ni Tala at tumayo sa tanging daang walang huwad na Elias. Narito ang daang pinili naming bantayan. Ang ika-6 na sinag. Binubuksan nito ang pintuan para sa mga kaluluwang kusang gustong tumulong. Hindi sila sandata. Mga kasama sila. Hinawakan ng mga kaluluwa ang mga maling landas at sa kanilang sabay-sabay na paghila ay napunit ang ilusyon ni Salindag. Mga patay lamang kayo. Wala kayong daan sa mundo ng buhay. May daan kami sa alaala ng mga taong minahal namin. Sumugod si Salindag at tinangkang tapakan ang liwanag ni Tala. Humarang ang malaking kamay ni Gat-uban mula sa ugat ng lupa at sinalo ang sipa. Hindi mo muling gagalawin ang anak ko. Sa pagkakataong iyon ay tumalon si Amihan at pinutol ang 2 itim na hibla gamit ang matalim na piraso ng kampana. 3 ang nawala at nagsimulang mabagal ang pag-ikot ng buwan. 4 na lamang. Itinali ni Kulas ang lubid sa baywang ni Salindag at ang kabilang dulo sa ugat ng balete. Tumakbo ang tikbalang, ngunit hinila nito pataas ang sariling mga paa. Bumagsak ito at nabiyak sa bato ang gintong sungay. Nabiyak ang sungay at tumilapon ang 1 piraso sa paanan ni Elias. Ibalik mo ang oras. Hindi ako ang may hawak. Pati ako gusto kong bumalik bago mabali ang ngipin ko.
Ginamit ni Elias ang lakas ng ikatlong sinag sa ikalawang pagkakataon. Tumakbo siya sa nakabagsak na katawan ni Salindag at hinawakan ang natitirang apat na itim na hibla. Biglang ibinalik ng tikbalang ang oras sa unang gabing iniwan siya ni Rosa. Kapag kinuha nila ang anino mo, huwag mong hayaang kunin din nila ang pagpili mo. Inay, Maaaring makalimutan mo ang mukha ko, anak. Ngunit ang pagmamahal ay hindi lamang alaala. Isa rin itong pasang ginagawa araw-araw. hindi alam ni Elias kung tunay na alaala iyon o huling mensaheng itinago ni Rosa sa kanyang liham. Ngunit sa halip na habulin ang anyo ng ina, humarap siya sa kasalukuyan. Kulas. Amihan. Narito ang pinili kong daan. Sabay-sabay niyang pinutol ang apat na hibla. Nabiyak ang 100 landas at bumalik ang araw sa tunay nitong kinaroroonan. Umungal si Salindag at bumangon, ngunit wala na ang kapangyarihan niyang ibalik ang oras. Sumugod pa rin siya at sinalubong si Elias ng matutulis na ngipin. Umilag ang binata, dumula sa ilalim ng mga paa, at itinarak ang gulok sa ginintuang kwinta sa leeg ng tikbalang. Lumabas mula rito ang tatak ng itim na buwan, ngunit walang tanikalang nakakabit sa katawan ni Salindag. Kusang loob ang kasunduan niya. Hindi siya kinokontrol. Binigyan niya ako ng daang walang hanggan. Walang sinumang makapagsasabing naligaw ako. Ang daang walang hantungan ay isa ring kulungan. Sinubukan ni Elias na putulin ang kasunduan gamit ang ika-4 na sinag. Ngunit kinagat ni Salindag ang talim ng liwanag at pinili niyang higpitan ang sariling ugnayan kay Lakan. Nagliyab ang tatak at nagsimulang lamunin ang katawan ng tikbalang. Bitawan mo ang kasunduan. Kapag pinili mo pa rin si Lakan, ubusin ka ng tatak. Mas pipiliin kong masunog kaysa amining may ibang mas mahusay pumili ng daan. Tumawa si Salindag habang nagiging abo ang mane, balat, at mga paa niya. Bago tuluyang maabo ay sinugod niya si Elias, ngunit humarang ang mga kaluluwa at pinatay ng ika-6 na sinag ang pagsabog ng tatak. Nang mawala si Salindag ay nanatili sa lupa ang piraso ng kanyang gintong sungay. Sa halip na lumipad ang kanyang buong lakas patungo sa bundok itim, maliit na usok lamang ang nakatakas. Pinili niyang mamatay para kay Lakan, kaya may enerhiyang nakuha ang tatak. Ngunit hinarang ng mga kaluluwa ang karamihan. Ibig sabihin, hindi nila tayo tinulungan lamang makalabas. Iniligtas din nila ang mga susunod na haharap sa lakas ni Lakan. Kapag kailangan mo kami, humingi ka. Ngunit hayaan mong kami ang pumili kung sasagot. Iyon ang pangako ko. Hindi mo man maalala ang lahat, anak, nakikita ko kung sino ang pinili mong maging. Ramon. Bumalik sa isip ni Elias ang init ng kubo, ang tunog ng paghahasa ng gulok, at ang kamay ng matandang nakapatong sa kanyang balikat. Hindi buang alaala, ngunit sapat upang mapaluha siya. Salamat, Ama. Ngumiti ang kaluluwa ni Ramon bago naglaho kasama ng ibang liwanag. Naiwan si Tala sa tabi ng ugat ng balete. Hihintayin ko si Ama. Marami pa siyang buhay na kailangang tulungang makatawid. Sabihin mo sa kanya na gumana ang sili. Sinabi niyang huwag ka nang babalik malapit sa kanyang tabako. Ibig sabihin, naalala niya ako. Sa dulo ng totoong daan ay lumitaw ang unang muog ng bundok itim. Ang pader nito ay gawa sa itim na bato at sa tarangkahan ay nakaukit ang 7 bilog para sa 7 sinag. 6 na ang gising. Isa na lamang ang hindi natin alam. At bawat paggising ay binubuksan ang kandado ni Lakan. Kung gayon, huwag na nating hintayin siya ang makinabang sa huli. Pasukin natin ang mug ngayon. Bago sila makalapit ay bumukas ang tarangkahan. Lumabas ang isang dambuhalang nilalang na may katawan ng tao, ulo ng mabangis na toro, at gininto ang sungay na kumikislap sa dilim. Sa gitna ng dibdib nito ay may nakakabit na pulang bato na tumitibok na parang puso. Ako ang sarangay na tagapagbantay ng puso ng gabi. Ang sinumang kukuha nito ay kailangang dumaan sa aking mga sungay. Kailangan ko ang puso ng gabi upang palayain si Rosa.
Kapag pinalaya mo ang iyong ina, mawawala ang huling selyong pumipigil sa bakunawa. Sa ibabaw ng tarangkahan ay lumitaw si Lakan Sidlak. Ngayon ay wala na siyang anyong marangal na pinuno. Humaba ang kanyang mga kuko, namula ang mga mata, at sa likod ay bumuka ang dalawang pakpak na yari sa balat at buto. Ang mga sugat sa mukha niya ay nagsara bago pa tuluyang tumulo ang dugo. Gabunan. Matagal mo nang nilalabanan ang aking mga bantay, Elias. Ngayon, hindi na ako magpapadala ng utusan. Itinaas ni Lakan ang sisidlang kinaroroonan ng anino ni Elias. Lumuhod ka. Biglang yumuko ang katawan ni Elias kahit pilit niya itong nilalabanan. Ang sariling anino niya sa loob ng sisidlan ang humila sa kanyang mga buto na parang mga tali ng papet. Elias, huwag kang susuko. Hindi ako ang may hawak sa katawan ko. Ngunit ako na ang may hawak sa pintuang magdadala sa iyo sa iyong ina. Sa loob ng muog ay narinig nila ang mahinang sigaw ni Rosa. Elias, huwag mong bubuksan ang ikapitong kandado. Humalakhak si Lakan habang itinutok ng sarangay ang ginintuang sungay sa dibdib ng nakaluhod na binata. Sa itaas ng bundok itim ay gumalaw ang napakalaking anino ng ibon, at sa likod ng buwan ay may pares ng matang kasinlaki ng mga lawa. Mga kaibigan, dito nagtatapos ang 13 kabanata ng Ang Lakbay ni Elias, Tagapagmana ng Liwanag. Sa kwento ni Gat-uban, nakita nating madaling gawing tanikala ang pag-asang ayaw tanggapin ang katotohanan. Ang pagluluksa ay hindi kahinaan, ngunit may mga mapagsamantala na gagamitin ang ating pagdadalamhati upang alipinin tayo. Sa mga alaalang ibinalik ni Salindag, natutuhan nating hindi natin kailangang burahin ang kahihiyan, pagkakamali, at sakit upang makapagpatuloy. Maaari natin itong harapin nang hindi hinahayaang iyon ang pumili ng ating kinabukasan. At sa paggising ng ika-6 na sinag, tandaan, ang tunay na tulong ay hindi ipinipilit. Ang mga taong minahal at tinulungan natin ay hindi pag-aari, sila ay mga kasamang kusang tumatayo sa tabi natin. Sa susunod na kabanata, haharapin nina Elias ang sarangay na nagbabantay sa puso ng gabi at si Lakan Sidlak sa tunay nitong anyong gabunan. Ngunit kung tama ang babala ng sarangay, ang pagliligtas kay Rosa ang siya ring magbubukas sa kulungan ng Bakunawa, habang ang Minokawa ay naghihintay na sa ibabaw ng bundok itim. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa mga kwentong aswang, at pindutin ang notification bell para hindi mahuli sa susunod nating kwentong kababalaghan. I-share din ito sa kaibigan niyong laging nagsasabing alam niya ang daan, ngunit 4 na beses nang dumaraan sa parehong tindahan. Hanggang sa muli mga kaibigan. Matulog ng mahimbing, ngunit kapag narinig ninyong may kabayong umiikot sa inyong bahay, huwag ninyong bilangin ang mga yabag. Dahil kapag biglang bumalik sa isa ang bilang, maaaring hindi oras ang umuulit. Maaaring kayo na ang hindi makaalis.